Ibinunyag ni Senator Lacson laban kay Senator Jinggoy. Usap-usapan. Bryce, nagsasabi umano ng katotohanan tungkol kay Senator Jinggoy base sa dokumentong ito. Patuloy na lumalawak at umiinit ang usapin ukol sa kontrobersyal na flood control project sa bansa. Isang isyu na matagal nang bumabagabag sa mga Pilipino na paulit-ulit binabaha. Sa kabila ng bilyong-bilyong pisong inilabas mula sa kaban ng bayan para sa flood control. Sa datos mismo ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 500 bilyon ang nagastos sa flood control project sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Subalit ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 100 bilyon o 18% nito ang napupunta lamang sa piling contractors mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Sa kanyang pagtutok, nadiskubre mismo ni Pangulo ang isang ghost project sa Bulacan na nagkakalaga ng 55 milyon. Gayon din ang isang flood control project na natuklas ang substandard at hindi natapos. Dahil dito, sabay nagsagawa ng investigasyon ng Senado at Kamara upang alamin kung saan napupunta ang pondo ng mga mamamayan. Samantala, matatandaan sa pagdinig ng Kamara, isa sa mga naging resource person, si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sa kanyang testimonya, diretsahan niyang idinawit sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa umano'y katiwalian. Ayon kay Hernandez, personal umanong inendorso ni Estrada ang pagpasok ng 355 milyon para sa flood control projects sa Bulacan ngayong 2025. Dagdag pa niya, nakasanayan na raw ng sistemang may 30% SOP na napupunta umano bilang kickback. Ani Bryce, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na, hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Undersecretary Robert Bernardo at Dia Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 milyon ngayong 2025 sa mga ilang project sa Bulacan. Samantala, kamakailan naman ay naglabas ng kumpirmasyon si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Pampilo Ping Lacson. Ayon sa batikang senador, agad niyang ipinasilip ang GAA upang alamin kung totoo ang sinasabi ni Hernandez. At lumabas nga na mayroon 355 milyong insertion para sa Bulacan. Aniya, pinacheck ko agad sa General Appropriation Act kung meron bang insertion na nagkakalaga ng 355 milyon na intended para sa Bulacan, and we found one. Meron talagang insertion na wala sa House version pero lumabas ito after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version o sa BICAM yun na insert. Dahil nga sa nadiskubre ni Senator Lacson, tila nagpapatunay lamang umano ito na nagsasabi ng totoo si Bryce at isa nga si Senator Jinggoy sa mga politiko na nakatanggap ng kickback mula sa mga engineer at kontratista. Gayunpaman, sa kabila nito, maring itinanggi ni Senator Jinggoy na tumanggap siya ng SOP mula sa mga flood control project sa Bulacan.